Maulang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Dahil sa bagyong Basyang, tinry kong bilangin yung mga pagpapala, yung blessing ng Panginoon. Ang title po nating lesson ngayon is The Blessing of God. The Blessing of God. Basahin natin yung Matthew chapter 5 verse 13. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my name's sake. Dito sa aking PowerPoint ay nilagay ko na rin yung 12 verses ng Matthew chapter 5. Pero hindi na natin babasahin lahat ito. Kung titingnan mo lang to sa cellphone, ay maliit, hindi mo masyadong mababasa. Ang ganda kung tingnan mo sa malaking monitor. Ang gusto ko lang emphasize dito, na mapapansin mo dyan, kahit na maliit yung mga words dyan, ay maraming word na blessed. Okay? Blessed simula doon sa verse 3 hanggang verse 11. Puro blessed, 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 di ba? Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Doon sa verse 4. Okay? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So and so forth. Sabi doon sa verse 6, blessed are they which do hunger and thirst. Na ito ay ginagamit ng mga sarcastic na mga tao na sinasabi nila na pinagpala ka kasi nagugutom ka at nauuhaw ka. Pinagpapala ka kasi pulubi ka, naghihirap ka. Parang insulto sa kanila kapag narinig to. Naghihirap na nga, pinagpala pa. Ganito yung halimbawa ng maling interpretation ng Bible. Subalit, ang gusto kong ipaliwanag dito ay yung tamang interpretation nito. Okay? Sa verse 1, ang sabi rito, and seeing the multitudes, he went up into a mountain. Dito, ang Panginoong Hesukristo ay nagturo, okay, ng beatitudes, beautiful attitudes. Dito, ang tinuturuan niya ay multitudes. Ibig sabihin, sari-saring mga tao, kasama dun yung mga disipulo niya. Kung naalala nyo dun sa mga sukay natin dyan, meron akong video dati na ang title ay Why Did Jesus Teach in Parables? Na mystery, okay, o talinhaga yung kanyang mga pinapahayag. Kasi lahat yung mga sinasabi niya hindi lang para sa multitudes o dun sa mga taong walang pananampalataya, kundi yung iba doon ay para din sa mga anak ng Diyos. And then yung binasa nating verse kanina, sa verse 13, blessed are ye. Ang tinutukoy dito ay yung mga anak ng Diyos, yung totoong mananampalataya ng Panginoon na ligtas na. At hinighlight ko dyan yung word na for my sake. Na tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo ay yung mga tunay na anak ng Diyos na nagdurusa para sa Kanya, na meron silang katumbas o gantimpala or blessing na matatanggap sa Panginoon. Maraming pong salamat sa mga kaibigan, kapatid at mga kamag-anak na walang sawa na nanonood, sumasabay-bay sa aking mga videos. Okay? Maraming salamat dun sa mga reaction nyo, dun sa Facebook and also dun sa YouTube. The blessing of God, ang pagpapala na galing sa Diyos. Bihira ko lang ipaliwanag yung blessing of God. Okay? Pero nababanggit ko to palagi dun sa ending ng aking mga message na sinasabi ko, God bless you. Okay? Pero yung mga message ko na dito sa aking PowerPoint may dalawang videos. Dalawang videos ito, matagal na to, mga 4 years ago na ang title nung sa kaliwa ay Grace, Mercy, and Peace. Tapos sa kabila, Matthew chapter 6. Okay, kung naalala nyo, pinaliwanag ko ng Matthew chapter 6. Maiksi lang, no? Hindi naman lahat ng verses ay pinaliwanag natin. So dito, itong sa kaliwa naman again, yung Grace, Mercy, and Peace na pinaliwanag ko yung differences, yung pagkakaiba ng tatlong terms na ito, at kasama pinaliwanag ko na rin dito yung blessing. Ito naman, itong picture dito ay kinuha ko sa aking video na Grace, Mercy, and Peace. Definition ng grace, blessing, and mercy. Nandyan yung grace o gracia o biyaya, unmerited favor of God, na sinasabi dun sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved, na yung ating kaligtasan ay grasya ng Panginoon. Okay? Tapos yung blessing sa bandang gitna, pagpapala or approval or praise or reward, na hindi ko na nilagyan ng verse. Okay? So,
na mamaya lagyan natin mga verses na yan. And then, yung mercy ay compassionate treatment to an offender. Titus 3:5. Commonly kasi na yung grace o yung biyaya at saka yung blessing o yung pagpapala nagkakapalit-palit, no? Sa yung ibang preacher na akala nila parehas yung blessing at saka yung biyaya. Okay, so may pagkakaiba yan. Although pwede nating ma-alternate yung paggamit niyan depende doon sa verse sa Bible. Again, sana po ay ma-review tayo at kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo yung dalawang video ito, yung Grace, Mercy, and Peace and Matthew chapter 6. Okay, maraming salamat ulit. Ilalagay ko yung link sa comment doon sa Facebook and also ilalagay ko yung link doon sa YouTube doon sa description sa ibaba. Again, yung blessing dito sa bandang gitna tatlo yung meaning. Sana tinitingnan nyo, nakalagay yan, approval, praise, and reward. Yung approval, ito rin yung basbas na ibinibigay ng Diyos o ng tao. Ang sabi dun sa Genesis chapter 12 verse 2, "And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing." Ito ay sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham. Okay, na pagpapalain niya si Abraham. And it also a covenant na pinangako ng Diyos kay Abraham na padadamihin niya yung lahi niya. Doon naman sa Genesis chapter 27, binless ni Isaac si Jacob. Kung kaya si Jacob ay naging bansang Israel. Okay, nag-change yung pangalan niya from Jacob to Israel. So, yun yung approval. Yung pangalawa, yung praise. Ang sabi doon sa Psalm 103, verses 1 and 2, Psalm of David, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Verse 2, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." And forget not all His benefits. So, yung bless dito is praising God. Ang tanong, ano ba yung mga benefits na natanggap ni David sa Panginoon? Yung sumunod na verse, ito yung sinasabi, "Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases." Ang isang tunay na anak ng Diyos, yung ligtas, alam niya at pinaprioritize niya at palagi niyang naalala na magpasalamat dun sa natanggap niyang kaligtasan, dun sa natanggap niyang kapatawaran ng kasalanan. Ang tanong ikaw ba ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan? Ikaw ba ay nagsisi? Kasi hindi ka naman pwede patawarin kung hindi ka nagsisisi. Kung hindi ka nagre-repent ng iyong kasalanan. Kung hindi pa na-experience yung repentance, baka hindi ka pa saved. Kasi yan ang palaging naaalala. Kung kaya ang isang anak ng Diyos ay palaging nagpupuri sa kanyang natanggap na kapatawaran sa kasalanan. And secondly, hindi lang tayo isang beses nagkakasala na kinakailangan natin palagi yung kapatawaran ng kasalanan. Dahil palagi tayong nagkakasala sa Panginoon. Kaya nga sinasabi dun sa 1 John 1:9, if we confess our sins, yung verse na yun sa 1 John 1:9, hindi lang yan para sa mga unsaved, kundi sa mga saved din. Sa mga saved kasi nagkakasala pa rin tayo at kailangan pa rin natin ng patuloy na pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Balik tayo dito, ang blessing ay approval, pangalawa praise, at pangatlo, yung panguli, yung reward. Na kapag ang isang anak ng Diyos ay masunurin, na siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinagpapala siya, ginagantimpalaan siya ng Panginoon. Yon yung blessing. Punta naman tayo dun sa Matthew chapter 6, yung isang video ko, at tingnan natin sa verse 33. Na kabisado ng maraming mga Kristiyano. "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ano ba yung kingdom of God na dapat daw nating unang saliksikin ng kaharian ng Diyos? Okay? Yung mga spiritual things patungkol sa Diyos. Okay? So, at saka yung kanyang katuwiran. At yung lahat ng mga bagay na ito, blessings yun, yung all these things ay idadagdag sa atin. Ano ba yung nakapaloob sa all these things? Obviously, di ba? Pera, okay? Kayamanan, fame, kapangyarihan, di ba? Yung ikaw ay maging
masagana, na ikaw ay lumaki yung sweldo mo sa trabaho, tumaas yung posisyon mo, at marami pang iba. Ang mga ito ay material and temporal things na nandito sa mundo. Nakalagay dyan, shall be added. So, itong all these things na ito is only added blessings na binibigay ng Diyos. Okay? Added blessings lang yan. Sa mathematics, di ba, mag-add ka. 3 plus 2 is equal to 5. So, yung all these things, yun yung 2. Okay? Tapos yung total niya 5. Meron pang nauna dun sa 2. Yung 3, di ba? 3 plus 2 is equal to 5. So, yung naunang blessing, yun yung eternal blessings. Okay? Eternal inheritance na binibigay ng Diyos. Yun yung pinakamahalagang bagay. Itong all these things na ito, temporal lang ito. This is the list of the blessings from God. Bakit list? Pinakamababa, pinakahuli. Yung mga liberal churches, yung mga modern churches, yung mga mega churches, okay? Dito sila nagko-concentrate sa blessings, okay? Sa mga temporal blessings, okay? Kung kaya ang tawag sa kanila is prosperity gospel, katulad yung kay Joel Osteen. Kung kaya nabanggit ko na bakit list of the blessings, kasi kung ang Panginoong Hesukristo nagsabi nito, nabibigay niya to sa atin, ang diablo sinabi niya rin to kaya niya rin ibigay itong mga blessings na to itong mga temporal blessings. Ang sabi dun sa Matthew chapter 4, ang senaryo dito na ang Panginoong Hesukristo ay nag-fasting 40 days and 40 nights, walang kain, gutom na gutom siya at tinukso siya ng diablo. Ito yung sinasabi sa Matthew 4 verse 8 and 9. The devil take him up into an exceeding high mountain and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto him, all these things, parehong pareho, di ba? All these things I will give thee if thou wilt fall down and worship me. Na yung kung ang Panginoon nagpapala ng material things at iba pa, ganun din ang diablo. Kaya kang pagpalain ng diablo. Hindi lahat ng blessings ay galing sa Panginoon. Okay? Yung iba galing dyan sa diablo. Karamihan, lalo na yung mga politiko, di ba? Yung mga nasa kapangyarihan. Ano ba yung mas dakilang pagpapala na galing sa Diyos? Okay? Merong kanta, di ba? Count your blessing, name them one by one. Subukan nating bilangin, okay? Ito, assurance of our salvation. Yung kaligtasan ay hindi blessing. Ito ay biyaya, ito ay grasya na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Diba? Ang kaligtasan natin ay unmerited favor. Okay? Hindi yan blessing. At ano yung nakapaloob sa ating salvation? Ito nakalagay dyan, redeem. Tayo ay tinubos ng Panginoon Hesukristo. Actually, itong redeem, kaligtasan, vocabulary din to ng salvation, na tayo ay tinubos. Na yung ating pagkakaligtas, at tayo ay tinubos sa ating kasalanan. Hindi lang basta binayaran, kundi yung pagkakatubos sa atin ay yung dugo ng Panginoon Hesukristo ang pinambayad para tayo maligtas. Na kapag yung isang tao ay sumampalataya kay Kristo, siya ay tinubos na. Tinubos na siya dun sa palengke ng kasalanan, tinubos siya sa pagkakalipin sa kasalanan. Okay? Yung isang tao. Kung hindi pa naranasan yan, wala kang bibilangin blessing. You must be saved first. Okay? Pangalawa, kung ikaw ay liligtas na, ikaw ay anak ng Diyos. Na sinasabi sa John 1:12. Blessing yun, di ba? Para as many as receive Him, dun sa mga tumanggap sa Panginoon Hesukristo, siya ay naging anak na ng Diyos. Okay? Ito yung verse na kasunod, John chapter 10 verse 27 to 28. Ang sabi ng Panginoon Hesukristo dun sa mga anak niya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Dito yung relationship ng tupa
sa pastol. Okay? So dito, ang isang anak ng Diyos ay tupa ng Diyos. Okay? Na siya ay narinig niya ang boses ng kanyang pastol at kilala siya ng pastol. Okay? At sumusunod siya. So, yan yung mahalagang pagkakilala. Yung kinikilala tayo ng Diyos bilang anak niya. Okay? At verse 28, at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Na tayo ay meron ng na makakapiling natin siya dun sa langit. Okay? At sabi niya, neither shall any man pluck them out of my hand. Nasa kamay tayo ng Diyos. Kaya nga assurance and security na tayo ay nasa kamay ng Diyos na hindi ka maaaring mapahamak pa o makawala sa kamay ng Diyos. Kaya yung verse 29, my Father which gave them me is greater than all. No man is able to pluck them out of my Father's hand. Ang ating proteksyon ay dalawa, double protection, nasa kamay tayo ng Panginoon Kristo at nasa kamay tayo ng Diyos Ama. Okay? Na ang dami pang pagpapala yan. Sabi pa dun sa John chapter 14 verse 1 to 3. Kung totoong anak ka na ng Diyos, kung ikaw ay ligtas na, para sa iyo to. Ang sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Okay? Merong mansyon doon sa kalangitan para sa atin. Okay? Blessings. Di ba? So, pangalawa, babalik siya muli. Second coming, sabi sa verse 3. At kukunin niya tayo na dadali niya tayo doon sa kalangitan. Dito naman tayo sa Psalms 1 verse 1 and 2. Sabi diyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. So, andyan yung word na blessed, pinagpala mga taong ganito. Okay? So, merong term na o yung phrase na blessing in disguise. Dito sa Psalm 1 verse 1, dito yun daw tao na hindi naglalakad sa kaisipan ng mga walang Diyos, o na hindi tumatayo sa daanan ng mga makasalanan, o nakikiupo dun sa upuan ng mga mapangutya. Okay? Kapag hindi ka gumagawa ng ginagawa nila, pinagpala ka. Okay? At blessing yan. Talagang sinasabi versikulong ito na yung mga bagay na yon, hindi na yan, kumbaga hindi yan nagtatago, na yan ay pagpapala. Tayo lang yung nagdi-disguise sa blessing ng Panginoon sa atin. Okay? Kung nagagawa mo yan. Okay? Pangalawa dyan, yung verse 2, but his delight. Okay? Yung kagalakan niya ay yung batas ng Panginoon, yung salita ng Diyos ay pinapahalagaan niya sa buhay niya, na palagi niyang binabasa. Okay? Nag-aaral siya ng Bible niya. Kung merong preaching, nakikinig siya, umaattend siya ng church. Okay? Marami pa na yung ikaw ay member ng Baptist Church na nagpapahayag ng salita ng Diyos, nakikinig ka, may pastor na nagtuturo sa iyo, may mga magulang kang Kristiyano. Blessing yun Marami pang mga blessings. Yung pa dun sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23, yung fruit of the Spirit, di ba? Na kapag nung naligtas ka, yung Holy Spirit nag-indwell sa puso mo. At yung Holy Spirit niyan, meron niyang 9 fruits, di ba? 9 fruits, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Siya mo yun, di ba? At marami pang iba. So, hindi natin masasabi lahat yan. Napakaraming blessing yung natanggap ng isang tao na sumampalataya, na ligtas. Tinanggap si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Okay? Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.